Alam niyo po, ito pong katarantaduhan ni Kulaong na ito, umabot na po sa sa mata ng mga kinauukulan. At ako po ay tinawagan kanina ng isa nating kaibigan, at sinabi nga po na nakita nila yung mga vlog ko, nakita nila yung pagbabalik kulaong natin. And nakita din po ng isang taong gobyerno. Kasi naging memes na si Kulaong eh. 'Di ba? Naging memes na siya. Ang daming kumbaga nagre-re-upload ng kanyang mga memes, ng kanyang mga galit na moments, yung kanyang mga pikon moments. Ang daming nagre-re-upload. At isa po sa napanood ng isang taong gobyerno na ito ay walang iba kung hindi po ang pambubuli ni Kulaong sa mga bata. Naku po, Kulaong. Biruin mo, sikat na sikat ka talaga dahil nakaabot sa opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang mga trending mo na video. Kulaong, eto na yun, yung fame na hinahanap mo. Kaya lang, maling fame yata ang iyong makikita at ang iyong mararanasan. Kasi yung fame na hinahanap mo, sa masamang kaparaanan. Katulad nito, na ikay sikat na sa opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. And meron po akong, nako, ano ba to? Parang naano tuloy ako kasi baka mamaya sabihin ng, andaldal mo naman, Makmak, bakit mo sinabing pupunta ka sa M? Nako, baka mamaya makarating to kay Kulaong. Nako, saan kayang M pupunta si Makmak? Bakit pupunta ng M si Makmak? Saan ba yung M na yun? Doon ba yun sa Sa Maynila? Sa may tabi ng Ilog Pasig? Doon ba yun? Doon kaya akong M pupunta? Ah? Kaya po talagang eto na nga po yung masasabi kong downfall netong si Kulaong. Kasi nga po, hindi lang po mga taga Sokmed ang nakakapanood ng mga video ni Kulaong. Syempre, ano ba akala ni Kulaong? Hindi nagpe-Facebook, hindi nag-YouTube ang mga taga-gobyerno? Ano ba akala niya? Walang nakakapanood na na kumbaga mga malalapit sa First Lady o malalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yan ba ang akala ni Kulaong? Kasi dito po sa akin pong nakausap, nako, ano po sila, nalungkot po sila nung mapanood po nila na ganun magsasalita si Kulaong sa kanyang mga binabash. At ang isa sa mga binash ni Kulaong, syempre si Boss MG, nakita nila na pinagsasalitaan pati yung anak. 'Di ba? Naalala ninyo, sabi ni Kulaong, kasi hindi na natin ipe-play dito yung video. Kasi po ano yun na ano tayo eh. Ito pong palang mga sinasabi ni Kulaong na yung word. Alam niyo na yun kung ano yung monggi. Monggi ang anak mo. 'Di ba? Alam niyo na yon kung ano yung word na yon. Sinabi ni Kulaong 'yan. Kung hindi ako nagkakamali, pati kay Mighty Manong sinabi niya 'yan. Kay kay Boss MG, dinamay niya yung anak ni Boss MG, pati nga asawa, 'di ba? So eto pala, meron po palang mga tao at sangay ng gobyerno na nagbabantay sa ganitong mga bullying dito sa SOCMED. Kaya nga na ano nga ako sabi ko, ay, ang galing pala. Biruin niyo ang ganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, yung palang mga ganitong cyberbullying, lalong-lalo na sa mga bata, ay talaga po palang inaaksyonan na ng gobyerno.
Yan pala ang isa sa mga pinatututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, napansin si Kulaong kasi pinakita yung video na galit etong si Kulaong. Ito. Kasi ano kaya po ako na late ng kanina alas 4 dapat may live din tayo, hindi ko rin na asikaso. Meron po kasi tayong nilalakad. Okay. Okay, replyan ko lang si attorney. Ayun. Okay po. Okay, ito po yung mismong video, yung mismong post na inano po sa akin, sinend po sa akin, screenshot ko. Okay, ito po yung mismong post na nakita nila at ito rin po yung kumbaga naging daan para silipin. At nung nakita nga nila na confirm talagang si Kulaong po ay nang bubuli ng mga kabataan. Abay, meron po talaga itong itong post na yan, no. Yan po mismo yung post na pinasa sa akin ni attorney para i-check. Ito pong si Alfonso Castro de Alban ay meron pong 147 followers sa sa FB. Ngayon po, ito po yung nakapukaw ng pansin sa ating nakausap. Ang sabi po dito sa post, this person, Norman Mangusin, also goes by the name Francis Leo Marcos, has been using the terms yon, at yon, etc. in his social media content. He has several followers who unfortunately might mirror his behavior. Pakiusap lang, kung may mga napapanood kayo na ganito, please call their attention and report if they do not delete or retract their statements. Hindi natin kailangan ng mga ganitong pag-uugali sa lipunan. Ito po yung post nitong si Alfonsus. At ito rin po, yung pinasa sa akin ng isa nating kaibigan na gusto nga po na etong si Kulaong, ito yung exact word, para pa-take down lahat ng channels and para makasuhan yung mga nambuli. So, Kulaong, unfortunately, ikaw ang naggisa sa sarili mong mantika. Ikaw ang dahilan ng iyong pagbagsak. Walang iba. Hindi kami, hindi si MG, hindi ang kahit sinong tao. Hindi. Ikaw mismo ang gumawa ng pagbagsak mo. At ito talaga'y monumental na talaga sa iyong pagiging social media influencer kasi napansin ka ng isa sa sangay ng gobyerno na nangangalaga sa mga kabataan, nangangalaga sa mga kababaihan at sa mga ginagawang krimen dito sa cyberspace. Hindi na yan na parte ng malayang pamamahayag o freedom of speech. Hindi na yan na parte niyan, Kulaong. Bobo ka kasi. Mangmang ka pagdating sa mga batas. Mangmang ka pagdating sa pagmamahal sa pamilya dahil alam naman natin na ikaw ay walang pamilya. Dahil kung meron kang pamilya, dapat meron na nagpo-post ng mga magagandang nangyayari sa buhay nyo ng pamilya mo. Pero kami, nadinig namin, minumura mo nanay mo. Narinig namin. Kaya hindi na kami magtataka kung umabot sa punto yung ganitong pagkakataon na ikaw, Kulaong, ay talagang mate-take down lahat ng social media account mo at maaring hindi ka na makagawa pang muli. Baka hindi ka na magkaroon ng platform. Kasi ayon dun sa kausap ko, pwedeng ipasara ang iyong Facebook page. Bakit? Sasabihin lang nila sa Facebook na ikaw ay nagpapalaganap ng hatred sa mga kabataan. Ikaw ay nambubuli ng mga kabataan. Pati sa YouTube, alam natin yan, na yan ang source of income mo.
Diyan mo kukunin yung 140,000 na upa mo kuno. Diyan sa nilipatan mong bahay. Goodbye YouTube ka na. Samantalahin mo na. Rat-ratin mo na ang live. 24/7 mag-live ka na ng mag-live. Dahil kulaong, eto na ang mga sandali ng mga masasayang araw mo sa SOCMED. At, chinat ko siyempre si MG. At sinabi ko sa kanya na siya ay pinapapunta doon sa opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. And, syempre, si Boss MG ay game na game dyan. At sabi nga ni Boss MG, ano siya talaga, talagang makikipagtulungan siya dyan. At eto nga po ang sinabi ko nga kay Boss MG, eto yung sinabi ng ating kausap. Okay, sige, pakisabi kung pwede siya makipagtulungan sa children with disability na advocacy group. Ayun. O advocacy group. Kung di ako nagkakamali kasi parang na ano yung spelling. Ay advocacy or advocacy group. So yan po yung sinabi po ng ating kaibigan para po maaksyonan ang ginagawa ni Kulaong na pambubuli po sa ating mga kabataan. Ito mali mo kasi Kulaong, pati mga anak, pamilya, asawa, nanay, dinadamay mo. Huwag mong idamay. Kulaong, huwag mong idamay. Walang kinalaman ang ibang tao sa mga labanan ninyo ni Makagago. Ako, hindi ko dinadamay ang mga anak nitong si Kulaong, hindi ko dinadamay ang kanyang ina, hindi ko pinagmumura nanay niya. Kapag ba sinabi ko na ang nanay ni Kulaong nagtatakal ng mga uling. Andyan ang mga voice recording ni Inay Mary Ann. Nandyan ang mga video ni Inay Mary Ann sa SOCMED na sinasabi ni Inay Mary Ann na ang nanay ni Kulaong ay nag-uuling doon sa Isabela. Nangungupahan ng lupa sa kamag-anak. Kaya alam nyo po, kung meron man pong ma-oblo dito sa isyong ito, si Kulaong, patong-patong na. Meron ng tingin ko cyber libel na kaso. Meron na ding violence against women and children. Meron ding paninirang puri sa nanay at sa asawa ni Boss MG. Merong grave threat. Meron pong grave threat. Meron pong yung Data Privacy Act. Paglabag sa batas na yan ang ginawa ni Kulaong. At hindi lang one count. Maraming counts yan dahil ang dami niyang inilabas na information patungkol doon sa Dodge Challenger na sasakyan ni Boss MG. Kaya nga po ngayong alas 7, di ba, meron pong panibagong na interview etong si Boss MG. At yan ang ating aabangan kung sino yan. Mamaya pong alas 7 ng gabi. Ngayon, 6:30 na. So, 30 minutes na lang, may upload na dyan patungkol si Boss MG. At sasabihin ko rin kay Boss MG, i-vlog niya yung kung sakali, siya'y pumunta po doon, sa pinapunta si Boss MG doon sa CICC, ito pong pagpunta ni Boss MG doon, sasabihin ko na i-vlog niya. Pero wag nang i-vlog yung kanilang pag-uusapan. Pero yung pagpunta niya doon at kumbaga ipakita lang na may ginagawa talagang aksyon si Boss MG para po mabigyan ng hustisya ang pambabalahura ni Kulaong sa kanyang anak. Diba? Kung totoo man po na pinalaya si Kulaong, kaya po wala pong live. Kung hindi man, baka po, na yan, nasampulan na. Baka po dumating na ang mga ikinaso ni Boss MG kay Kulaong. Yung mga yung mga napakaraming kaso. Alam niyo po, fake news yung 179 na sinasabi. Error po yun. Si Boss MG magpapaliwanag dyan. Pero, ang alam kong totoo,
patong ang talagang idinemanda na kaso nitong si Boss MG dito kay Kulaong. Pero si Kulaong, isa lang ang kasong kanyang sinampa kay Boss MG. Parang ginawa ni Boss MG at Jonah noon kay Nico David vlog yung pagpunta nila. Nako, yan po ang abangan natin. Severino Bartolomelo po, Julius Benedicto, Luis Laranang Jr. ng from Mindanao, follower po, shoutout po boss. Ayun, Mehan, okay, Sauri Preren. Ayan, shout po kay Kaido ng Grand Line Subdivision. Ayun, pinapa-shoutout niya, yung pina-shoutout niya kay Kulaong. Pero ako, syempre, alam ko naman yung Grand Line na yan, kay Luffy sa One Piece yan. Marian Rivers, hello po. Aurin Alcazar, Rolando De Leoni Pagaduan. Ayan, Happy O, Mary Jane De Beira. Okay, Ivan Severo ng Angono Rizal. Jason Ilustre, Quezon yan ako. Okay, malapit nang mahuyo si Kulangot. Oo, sigurado na to. Talagang napansin na po siya ng gobyerno. Ayan, Janji Johnson, Boss Mac, nag-post si Food Genius, pinalaya si Kulangot sa inuupahan niya kaya wala pa lang siyang live. Yun nga, baka iniyayabang niya lang yung nakaupa siya ng 140,000 doon sa apartment. Doon sa bahay na kanyang pinauupahan. Pinalayas na sa inuupahan, 2 months may utang, lumipat, may utang ulit. Tapos dumating pa sa Pina, parang loyalty card sa problema. Pel Balyarta, Jason Ilustre, ayan, hello po. Chimi, sa Mars or Mercury pupunta, Kuya Makmak. Yun. Iyan severo katulad ng interview ni Boss MG sa anak ni Casper na blurred na nga ni Boss MG. Tapos siya, pinangalanan niya pa sa live niya. Yari tuloy siya, binanggit niya pangalan ng anak ni Casper. Yari siya kay Boss MG. Papel Durog, sakto yung pangalan niya, idol. Mangmang na gusgusin pa. Sauri, Preren, ayan, ay Boss Makanyari kay Kulang, ba't wala siyang live kaninang magtatanghali at hapon? Baka nga po pinalayas na. Totoo po ba sinabi ni Food Genius na pinalayas? Nahimo rin, di ko rin alam eh. Kasi busy ako kaninang tanghali hanggang hapon. Dapat may live ako na alas 4, hindi ko nagawa. Mamaya nga pala magpaparapol ako 500 pesos para po sa ating challenge kay Alpotera. Meron po tayong live mamaya patungkol dyan. Okay, parang ginawa ni Boss MG at Jonah nung kay Nico David vlog. Yung pagpunta nila. Yun. Tama 'yon, ganun. Papa-vlog natin. Maganda may video na pumupunta talaga si Boss MG doon sa CICC para ipakita kay Kulaong ang kaseryosohan ni Boss MG na siya'y mapakulong at mapagbayad sa pambabalahura sa anak ni Boss MG. Breaking news, ang pagkaso ni Kulaong ay binase sa kanyang mukha. Basura, sabi ni Kuya Nasukir. Brian Carl, nasa endgame na si Kulaong. Koshi Kode, ayun, good PM, Boss Mac, shoutout po. Reggie Piloto ng Antipolo Rizal. Ayan, Christopher Baginang, pa-shoutout Boss Mac, follower ako since Motovlog Day. Salamat po, thank you Christopher. Broom Panis, idol, bakit di nyo pa nagawa yung mga ginawa po ngayon ni Boss MG? Bakit di nyo po nagawa yung mga ginawa po ngayon ni Boss MG? Kasi hindi naman po ako malaking vlogger at hindi naman po ako nag-vlog na nung gaano nung patungkol kay Kulaong. Hindi katulad ni Boss MG na talagang kinalaban niya to. Ako kinalaban ko si Kulaong kaya lang nung nakita ko naman na nabubulok na sa kulungan, hinayaan ko na kasi nasa Malaysia ako noon. Nag-focus ako sa mas importanteng bagay na i-vlog yung mundo ng politika patungkol sa ating gobyerno. Tapos nung nakalaya si Kulaong, binlag ko yan. Nung binanatan niya si General Torre, binlag ko yan. Pero after noon, hindi na nga po ako nag-vlog ng kay Kulaong kasi nakikita ko naman wala namang kwenta si Kulaong. Pero nung nanawagan si Boss MG na tulungan siya ng mga vlogger para etong si Kulaong ay totally ma-shutdown dito sa SOCMED, ako po ay sumagot sa hamon ni Boss MG. Ayun.
Santiago de la Cruz, Agbiag, ayun, ayun. Andyan po ang pinakamalaki ang bayag na si Kuya Nasukir, California. Suportahan po niyo yan, ang pinakamatandang YouTuber sa balat ng lupa. At 110 years old, nakakapag-vlog pa po at nakakapag-live pa. Kaya lang pagpupunta po kayo sa channel niya, ang mga ire-request po ninyo, yung mga Pelita Corrales, mga Nora Honor, mga Santillan na Benedicto na kanta, yung mga pangponebre. Ayan, especially yung mga pangpatay na kanta yan. Medyo yan po ang kanyang mga tinutugtog. Kabisado niya, walang lyrics, kakantahin niya yan. Pag pumunta po kayo kay Kuya Nasukir, California, i-click nyo lang po ang kanyang link. Ayan, yung California, Nasukir California TV 143. Ayan. At siya po ay nagla-live, nagpapalit ng diaper kapag puno na at minsan po napupupo pa. Ayun. Sinusubukan na nga lang po 'yan eh. Kapag medyo may siya, may lakas siya, kasi may tubo na lang dito sa may lalamunan niyan. Binubuhusan na lang ng mga ginrinder na pagkain. Yung mga binlender. Pero pag kaya naman niya, sinusubuan na lang po ni Nasukir Wife. Ayan. Suportahan po natin ang ating Kuya Nasukir. Biruin nyo. Yan ang pinakamatandang tagapagsuporta ni Boss MG. Pinakamatandang kalaban ni Kulaong. Ayan. Kuya Nasukir, yung i-flex mo naman minsan yung mo, yung collection mo ng wheelchair. Meron po yung wheelchair, may tawag doon, yung tinubog sa ginto. Ganda, gold na gold. Meron din po yung wheelchair na yung automatic. Yung may cambio. Nagwiwili pa nga yan minsan nagaganon pa ako nagwiwili. Galing niyan si Kuya Nasukir. Abangan nyo po yung interview niya kay Boss MG. Talagang yan pong si Kuya Nasukir ay isa po sa mga talagang solid anti-kulaong at talagang wala pong wala pong patumanggayan sa paglaban kay kulaong. Talagang yan po ang isa sa mga malalaki ang naipadala kasi po nung nahukay po niya yung yung Yamashita Treasure noon pong after ng World War II. World War II veteran yan si Kuya Nasukir, natamaan sa ulo yan pero nabuhay. Ngayon po, yung pong World War II, nahukay niya yung Yamashita Treasure, tapos pumunta na siyang Amerika. Yan po ay mahaba pong kwento niyan. Si Kuya Nasukir po na lang po magkukwento sa kanyang sa kanyang channel. At yun po yung pilit na inaagaw ni Kulaong sa kanya, yung Yamashita Treasure. Ayan, suportahan niyo po si Kuya Nasukir. Lahat po ng mga vlogger na sumasagot sa panawagan ni Boss MG, sila Bungo, Food Genius, Mighty Manong, si Norman Osborne Mangusin, sila DJ Byron, si Kuya Spencer Lacale, lahat po ng mga sumagot, sila Kuya The Kings, lahat po, suportahan po ninyo dahil ito po yung laban nating lahat. Laban to ng lahat ng Pilipino para mabawasan po ang mga scammer, mga manloloko dito po sa SOC.